Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Maingat kong pinihit ang seradura, tapos dahan-dahang binuksan ang pinto. Idinungaw ko ang kalahati kong katawan sa labas. At noong mapansing nakasara ang pinto sa kabilang kwarto, ay dito na ako lumabas. Pagkatapos ay sinenyasan ang tatlo na manatili na muna sa loob at bantayan ang silid ni Manang Celia. Dahan-dahan lang akong naglalakad sa east wing habang iniingatang bumigat ang mga yabag ko. Ginawa kong magaan ang paglalakad para hindi ito makalika ng anumang ingay. Pagsapit ko sa tapat ng kwarto ni Manang Celia, ay nakuha ko pang idikit ang tenga ko sa pinto. Halos mapamura naman sina Buboy at Lito sa ginawa ko. Makikita sa itsura nila na kumakamot ng ulo at sumisenyas na umalis na raw ako roon. Pero nag-dirty gesture lang ako sa kanila. Wala akong marinig na ingay o anumang kaluskos mula sa loob. Napakatahimik nito at napakapayapa na parang walang tao sa loob ng kwarto. Kaya nilayo ko ang sarili ko at nagsimula ng humakbang papunta sa hagdan. Bago ako bumaba ay tinignan ko pa ang tatlong mokong na pare-parehong nakadungaw ang mga ulo sa pinto. Ngunit napansin kong biglang nanlaki ang mga mata nila na tila ba nakakita sila ng multo. Isang langit-ngit ng pinto ang narinig ko at napalingon ako dahan-dahan sa kwarto. At paglingon ko ng dahan-dahan sa kwarto ay halos mahimatay ako sa takot nang makitang nakatayo na si Manang Celia sa pintuan at nakangiti na nalilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Dahil dito ay napakaripas na ako ng takbo pababa ng hagdanan. At narinig kong naisara agad ni Naruho ang kwarto dahil sa takot. Naramdaman kong hinabol ako ni Manang Celia na may hawak na kutsilyo at nadidinig ko ang hagikik niya sa aking likuran. Parang tuwang-tuwa ito sa nagaganap naming habulan na tila ba isa lamang iyong paglalaro para sa kanya. Samantalang ako, habulan na sa pagitan ng buhay at kamatayan ang aking nararamdaman na walang kasiguraduhan kung ito ba ay uubra o papalpak at kung pumalpak ay buhay ko ang kabayaran. Pagkababa ko ng hagdanan ay muntik na akong mabuwal sa dulas ng sahig. Mabuti na lang at nabalanse ko ang aking katawan at hindi tuluyang natumba. Dali-dali akong nagtungo sa pintuan ng kusina. Subalit, bigla akong binato ng kutsilyo ni Manang Celia. Maswerteng nailagan ko ito dahil sa bulong ng espiritu ni Juanito sa aking isipan. Bumaon ang kutsilyo sa dingding ng kusina, ngunit nilapitan ito kaagad ni Manang Celia upang bunutin. Naririnig ko pa rin sa likuran ang nakakapangilabot niyang hagik-hik na parang bumubulong lang ito sa aking mga tenga. Umikot ako sa lamesa at dumiretso sa pinto. Pero sa kamalas-malasan ay nakalak na ito ngayon. Napamura ako sa inis, sabay na pahampas sa doorknob. Dahil kung kailan nagmamadali pa naman ako, ay saka pa nakasara ang buwisit na pinto. Pambihira talaga! Sigaw ko pa sa aking isipan. Napalingon ako kay Manang Celia, pero halos tumalon ang puso ko sa gulat nang malamang nasa likuran ko na pala ito. Nakangisi siya at nakaangat na ang mga kamay upang undayan ako ng pagsaksak. Bumaon ang kutsilyo sa pinto nang makailag ako sa unang pag-unday niya. Hinugot na ito kaagad sabay isinaksak uli. Subalit nakatakbo na ako sa bahagi ng lamesa at tumagos ang dulo ng patalim sa kahoy na pintuan. Sinubukan niya itong bunutin,
Subalit masyadong malalim ang pagkakabaon ng kutsilyo. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na tumakbo agad papaakyat sa itaas. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan hanggang sa marinig ko uli ang paghagik-hik ni Manang Celia. Sinilip ko ito sa gilid ng hagdanan at tumindig ang mga balahibo ko nung makitang hawak niya na naman uli ang kutsilyo at nagmamadali na rin ito sa pag-akyat ng hagdan. Kumaripas na ako ng takbo papunta sa kwarto namin, pero nagulat ako nang pagkabukas ko dahil wala doon ang tatlo. "Hoy! Nasaan na kayo?" Sigaw ko pa sa kanila. Narinig kong sumagot si Rojo, pero doon sa kwarto ni Manang Celia. "Emong, nandito kami!" Dali-dali akong tumakbo papunta roon. Pero hindi pa rin nila ako pinagbuksan agad. "Uy! Buksan niyo to!" Sumagot naman si Buboy. "Emong, yung code! Para malaman namin na ikaw nga talaga yan." Naalala ko na kailangan ko palang kumatok ng 4 na beses. Kaya kumatok na ako agad ng 4 na beses bilang code na ako nga talaga ang nasa labas. Malalakas at sunod-sunod ang katok na ginawa ko. Sa kabutihang palad ay binuksan agad ni Rojo ang pintuan at hinila niya ang katawan ko papasok sa loob. Namumutla at hinihingal ako na pasandal sa likod ng pintuan. Pagod na pagod ako at pawis na pawis dahil sa kakatakbo. Hindi ko lubos maisip na nagawa kong magpahabol sa baliw na matandang iyon. Ewan ko ba, pero bigla na lang kumilos ang katawan ko na para bang may nagkokontrol rito, kaya madali akong nakakaiwas sa mga atake ni Manang Celia. Nagulat na lang ako nang bigla akong hilahin ni Rojo papaalis sa pintuan. Pagkatapos ay pinagtulungang itulak nila Lito at Buboy ang isang malaking aparador sa tabi ng kama upang iharang sa mismong pintuan. Isinandig nila ito sa likod ng pinto para pandagdag ng harang. Naramdaman namin ang malakas na pagbalya ng pinto mula sa labas, kaya napaatras kami sa takot. Pinagsasaksak ni Manang Celia ang bawat paligid ng pinto gamit ang kutsilyo habang ito ay tumatawa. Nangingilabot kami sa tawa niya dahil para itong halimaw na may malalim na boses na nag-iiba-iba at nanggagaling pa sa malalim na hukay. Nagyakapan sina Buboy at Lito sa matinding takot na nararanasan nila. Ngayon ko pa lamang sila nakita na natakot ng ganoon. Yung takot na kanilang nararamdaman ay tagos yata hanggang sa buto. Sabay silang nanginginig na animoy nagdidiliryo sa lagnat. Kaya sa tuwing napag-uusapan namin ang pinagdaanan namin noon, ay hindi ko mapigilang mapatawa dahil para silang mag-asawa kung magyakapan sa isa't isa. Kulang na nga lang maghalikan sila sa sobrang higpit ng kanilang mga yakap. "Bakit kayo nandito? Di ba usapan kukunin niyo ang rebulto rito at dadalhin sa kwarto natin?" Tanong ko pa sa kanila. Si Rojo naman ang sumagot. "Mas okay dito, Emong, dahil dalawa ang pangdobulak ng pinto at mas matibay rin ang pintuan rito kaysa sa kwarto natin." Hindi na ako kumontra pa dahil may punto naman ang mga sinabi ni Rojo. Matapos tumigil ni Manang Celia sa pagsira ng pinto, ay iginala ko ang paningin sa paligid. Nakita ko ang rebulto na nakapatong sa ibabaw ng altar. Ngunit hindi ko inaasahang nakakatakot pala ang itsura nito dahil meron itong maraming mga mata sa mukha at nakalabas ang dila. Inukit lang ito mula sa kahoy na talisay, kaya medyo maitim ang itsura nito. Sa tabi ng rebulto ay may nakita akong kulay itim na kandila at isang maliit na libro. Binuklat ko ang libro at nabasa ko sa mga pahina nito ang maraming aral ng kaliwa. At sa bandang gitna naman ng kandilang itim ay napansin ko ang isang mutya ng alimango. Kulay gatas ito na may maliit na guhit-guhit sa gitna.
na karaniwang makikita sa ilalim ng shell ng alimango. Madalas itong gamitin ng mga taga-kaliwa bilang pangontra sa tigalpo, palipadhangin at kulam. Ginagamit nila ito kapag may nararamdaman silang panganib na nakaambas sa paligid. Ginagamit din itong proteksyon sa katawan at pampaswerte sa bahay o negosyo. Ngunit medyo nagdududa lang ako kung bakit hindi ito dinala ni Manang Celia. Maaari niya sanang makontra ang ibinato kong tigalpo kung suot-suot niya iyon. Pero naisip ko rin, marahil ay kontrolado na siya ng itim na nilalang sa loob niya. Kaya hindi niya na nagawang maisuot ang mutya. Pagdaan ng ilang minuto ay hindi na namin maramdaman ang presensya ni Manang Celia sa labas ng silid. Naging tahimik na muli ang paligid, kaya humupa na ang takot ni Buboy at Lito. Lumapit ang tatlo sa akin, ngunit inutusan ko silang sindihan ang mga kandilang itim sa altar. Nakahanap pa sila sa gilid ng rebulto. Pagkatapos nito ay nag-focus na ako sa pagkontra sa orasyon na ginamit ni Manang Celia para sa bahay. Sinubukan ko itong tibagin sa pamamagitan ng mga nalalaman kong dasal. Pagkatapos ay tinanggal ko na ang rebulto sa altar para basagin sana sa sahig. Pero naisip kong gawa nga pala ito sa kahoy, kaya naghanap ako ng matatalas na bagay para magamit na pangputol. Inutusan ko si Rojo na maghanap ng mga bagay na pwedeng makasira doon sa rebulto. Makalipas nga lang ang ilang segundo ay nakaharap sila ng gunting, martilyo at lagari. Nakalagay ito sa pinakailalim na drawer noong aparador, kaya maswerte kami dahil maaari na naming mawasak ang rebulto. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at sabay-sabay na naming sinira ang rebultong iyon. Nilagari ko ang leeg noon, tapos pinagpupukpok naman ni Buboy at Lito ang katawan. Gigil na gigil sila sa pagsira nito, samantalang si Rojo naman ay nanonood lang sa amin, pero panakanak ang tumitingin sa pinto. Mula sa ibaba ng bahay ay dinig naming napapaungol si Manang Celia. Tila ba nasasaktan ito sa ginagawa naming pagsira ng rebulto. Maya-maya ay umiiyak na ito. Mula sa mahinang pagtangis ay palakas ng palakas ang iyak niya hanggang sa naging hagulgol. Nakakapangilabot pakinggan ang iyak niyang iyon dahil tila sinasabayan ito ng mahabang panaghoy na animoy taong pinapahirapan sa impyerno. Patuloy lang kami sa aming ginagawa hanggang sa magtagumpay kami sa pagwasak ng rebulto. Durug-durug ito sa tama ng martilyo. Wala na itong ulo at isang kamay dahil ito ang mga inuna kong lagariin. Matapos naming masira iyon, ay hindi na muli naming narinig ang hiyaw ni Manang Celia. Wala na kaming marinig ni kaunting ingay sa ibaba, maliban sa mga kuliglig sa labas. Biglang sumagi sa isip ko ang huling habilin ni Juanito. Hinanap ko agad ang tinutukoy niyang bote. Mula sa ilalim ng lamesa ay nakita ko itong nakatayo sa may madilim na sulok. Dinampot ko ito at tinignang mabuti. May nakatirik na maliit na kandila sa ibabaw nito. Ngunit napakunot ako ng noo dahil marami palang laman ang buting iyon. Naglalaman iyon ng mga sanga ng punong balitang, buto ng isang uwak at mga damo mula sa ilalim ng dagat. May nakarolyo din itong isang pirasong papel na sa wari ko'y naglalaman ng orasyon, na kung saan sa oras na gamitin ko ito ayon kay Juanito, magliliyab ang itim na kandilang nakatirik sa takip ng bote. Ito sanang mga bagay na ito ang gagamitin ni Manang Celia para ikulong sa loob ng bote ang nilalang na sumasapi at kumukontrol sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi niya ito magawa-gawa dahil madalas siyang minamanipula ng masamang nilalang. Mabuti na lang at naitago ito ni Manang Celia
habang nasa katinuan pa siya. Kaya hindi ito naitapon o nagawang sirain noong masamang nilalang. Lumapit sa akin si Rojo nang mapansin nito agad kung ano iyong bagay na hawak ko. Pinaliwanag ko naman sa kanya kung para saan ang bote, kaya hindi na siya nagtanong pa. Matapos nito ay nilapag ko na sa gitna ng silid ang bote, kung saan napapagitnaan ito ni Nalito at Buboy. Maya-maya ay ganun na lang ang pagkagimbal ko nang isang matangkad na nilalang ang biglang tumagos sa harapan ng aparador na iniharang namin sa pintuan. Kulay pula ang katawan nito at may mahabang sungay sa noo. Maraming mata at may maiksing buntot sa likod. Naglalabas ito ng maitim na aura at halata sa itsura nito na galit na galit. Nanlilisik itong nakatitig sa akin habang tila nag-aapoy ang kanyang nagbabagang mga mata. Sa dami nito ay nagmukha na nga siyang pinya na halos matabunan na ang kanyang mukha. Itinuro ko sa mga kasama ko ang nilalang na nakatayo sa harapan ng aparador. Ngunit umiiling lang sila dahil wala raw silang nakikita maliban sa aparador na nasa likod ng pinto. Habang tinitignan ko ang mapulang nilalang ay napagtanto kong marahil ito na nga ang nilalang na kumukontrol kay Manang Celia dahil sa itsura nito at sa dalang masamang aura. Nakuha pang makipagtalo ng tatlo sa akin habang itinuturo ko sa kanila ang nilalang sa harapan, subalit ayaw talaga nilang maniwala. Natigilan sila nang biglang hinawi ng nilalang si Buboy at tumalsik ito sa gilid. Malakas na kumalabog ang kwarto nang tumama ang katawan nito sa dingding. Tulog na napahilata sa sahig si Buboy sa isang hampas lang ng kamay. Dahil sa matinding takot ni Rojo ay hindi na nila malaman kung ano ang gagawin, kung lalabas ba o magtatago sa likuran ko. Pero mas pinili nilang magtago sa likuran ko dahil hindi naman sila makakalabas ng kwarto dahil sa harang na nakalagay sa pinto. Dahil sa ako nga lang ang nakakakita sa nilalang na iyon, kaya pilit na sumisiksik ang dalawa sa akin. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos kasi ang kamay ko pa talaga ang naisipan nilang hawakan. "Bitiwan niyo nga ako! Paano ako lalaban o iilag kung nakakapit kayo?" Saway ko pa sa dalawa kaya binitiwan nila ako. Naghanda na ang nilalang at nagsimulang maglakad papalapit sa amin. Umusal ako ng orasyon nang biglang nagsalita si Agum. "Emong, ilabas mo ang dignom, dali! Kailangan nakikita niya ito upang umepekto sa kanya ang gagamitin mong pangontra." Wika pa ni Agum, kaya sinunod ko agad ang utos nito. Mukhang tinulungan nga ako ni Juanito na masira ang bakod protection, kaya malaya nang nakakalabas-pasok si Agum sa bahay na iyon. Natuwa din ako dahil rumispondi ito agad sa akin. Alam na talaga niya kapag nasa peligro ang buhay ko. Laking tuwa ko nang dumating siya para tulungan ako. Matapos kong mailabas ang digno, ay sinabayan ko ito ng pag-usal ng mantra sa mahinang boses. Umusal ako ng ilang uri ng malalalim na orasyon na sa tingin ko ay tatalab sa ganoon kalakas na uri ng nilalang. Ilang sandali pa ay natigilan ang nilalang na iyon sa paglapit sa amin. Para itong nasilaw nang masinaga ng liwanag ng digno. Para siyang nasusunog at nagsisimulang matuklap ang kanyang mga balat. Lumubo ng kaunti na parang popcorn ang ilan sa mga mata niya. Nagpatuloy pa ako sa pag-usal ng orasyon. Mas lalo ko itong nilakasan, kaya halos hindi na magawang kumilos ng nilalang. Hanggang sa magsisigaw na ito sa labis na sakit sa ginagawa ko sa kanya. Parang sasabog na ang kanyang ulo dahil sa tindi ng liwanag na tumatanglaw sa kanya. At sa huling sandali ng nilalang na iyon, ay nakita kong biglang lumitaw sa likod niya ang maitim na nilalang na nakikita ko sa puno ng akasya, na walang iba
kundi ang kaluluwa ni Juanito. Sa laki niya ay nagawa nitong igapos sa mga braso ang nilalang na iyon. Hindi ito makakilos dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Juanito. Biglang lumiyab ang itim na kandila sa bote at kasabay na lumitaw ang nag-aapoy na tabing at makikita ang apoy na tila impyerno sa kabilang bahagi. Halos hindi ako makapaniwala nang masaksihan mismo ng dalawa kong mata kung papaano tangayin ni Juanito ang nilalang papasok sa bote. Nagpupumiglas pa ang nilalang, subalit hindi ito makapalag sa laki ni Juanito. Nagsisigaw sa tabing ang nilalang na patuloy sa pagwawala hanggang sa makapasok sa bote. Bago magsara ang tabing ay nasilayan ko pang ngumiti ang espiritu ni Juanito. Yung klase ng ngiti niya na para itong nagkaroon ng panibagong kulay at pag-asa. Unti-unting naglaho ang itim na aurang bumabalot sa kanyang katawan hanggang sa magsara ang portal at kasunod na lumiyab ang laman ng bote. Napasuntok ako sa hangin nang magtagumpay kami ni Juanito na maikulong ang masamang nilalang sa loob ng boteng iyon. Anong nangyari? Narinig namin ang boses ni Buboy. Nagkamalay na pala ito. Matapos maikulong ang itim na nilalang sa loob ng bote. Pero sa totoo lang, malaking kudos ko kay Juanito dahil siya talaga ang gumawa ng lahat para matalo ko ang nilalang na iyon. Kung hindi dahil sa tulong niya ay malamang nakuha na rin ng nilalang na iyon ang katawan namin ng mga kaibigan ko. Maging si Agum nga ay hindi nakapalag at inamin niyang pati siya ay wala ring magagawa laban sa nilalang na iyon dahil hindi raw iyon basta elemental o mga kaluluwa lang na naging masamang espiritu dito sa mundo natin, kundi galing pa iyon sa kailaliman ng lupa. Kaya laking pasasalamat ko sa espiritu ni Juanito na talagang nagligtas sa aming mga buhay. Maya-maya ay biglang nawala ang apoy ng kandila kasama ang mga bagay na lumiyab sa loob ng bote. Dahil dito ay inutusan ako ni Agum na ibaon ng mabuti ang bote sa ilalim ng lupa at siguraduhin na dapat hindi ito mahuhukay ng kung sino man upang hindi na makapamirwisyo uli ang nilalang na iyon. Sa oras kasi na mahukay ito ay makakalaya na naman ang itim na nilalang na iyon at muli na namang maghahanap ng katawang lupa para kontrolin ang isipan nito. Sabi ni Agum na mas mabuti raw na ako ang maglibing noon at doon ko na rin mismo ilibing sa ilalim ng mga ugat ng puno ng akasya. Dahil hanggat naroon ang puno ay hindi iyon mahuhukay, lalo at dadami pa ang ugat noon sa paglipas ng panahon. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod na lang din. Matapos kong ang mailibing ang bote sa ilalim ng puno ng akasya, ay agad kong pinuntahan si Naroho sa sala. Nakasalukuyang ginigising ang walang malay na si Manang Celia na nakahilata sa sahig sa unang palapag. Ginigising ito ni Roho, subalit hindi ito nagre-response, kaya nagpasya na lang kaming buhatin ang katawan nito at iniakyat sa kwarto. Inayos kaagad ni Roho ang kama. Pagkatapos ay pinahiga namin dito si Manang Celia. Inutusan ni Roho si Lito na kumuha ng tubig at basahan sa kusina, pero takot naman itong bumaba, kaya ako na lang ang siyang nagboluntaryo. Dali-dali akong bumaba sa kusina at maswerteng nakahanap ako ng maliit na planggana. Nilagyan ko ito ng kaunting tubig mula sa takore, tapos binuhusan ko ito ng malamig na tubig para maging tamang-tama lang ang init. Nakakita rin ako ng basahan na nakalatag sa lamesa, pero hindi ako sigurado kung trapo ba iyong napulot ko o pamunas ng pinggan dahil medyo basa ito. Basta ko na lang iyong dinampot at hindi na nag-inarte pa, tapos umakyat na ako sa kwarto. Kinuha sa akin ni Lito ang planggana,
Tapos iniabot naman kay Roho ang basahan. Sa unang piga ay pinunasan ni Roho ang mukha ni Manang Celia, simula sa noo hanggang sa leeg nito. Ngunit nagtataka si Roho dahil biglang lumabo agad ang tubig sa unang lublob niya pa lang. Mukhang basahan yata talaga sa kusina ang napulot ko. Kaya napasampal ako sa noo ko, dulot ng katangahan. Sa kabutihang palad naman, hindi ito masyadong inintindi ni Roho at nagpatuloy lang siya sa pagpupunas. Medyo dumudungis na nga yata ang mukha ni Manang Celia dahil doon sa trapo. Kaya nagduda tuloy si Lito at tumingin ito sa akin. Emong, basahan ba sa kusina yung kinuha mo? Tanong niya pa sa akin na nakataas pa ang mga kilay. Dahil dito, natigilan tuloy sa pagpupunas si Roho at hinintay ang sagot ko. Panira talaga ng moment itong si Lito. Bulong ko pa sa isip ko. Mukhang pamunas siya ni Manang Celia sa kanyang pawis. Kasi naroon yan sa lamesang kainan. Palusot ko pa sabay lunok ng laway. Tumitig sa akin ng matagal si Lito, kaya napaiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pang ipapalusot ko. Pihadong mabibisto na ako kapag sumagot pa ako sa unggoy na ito. Maya-maya ay nakahinga na ako ng maluwag nang magpatuloy si Roho sa ginagawa. Banayad lang ang kanyang pagpupunas, hindi masyadong mabilis at hindi rin gaanong mabagal. Matapos niyang isawsaw ang basahan, ay piniga niya ulit ito. Pagkatapos ay maingat na ipinatong sa noo ni Manang Celia. Napasandal ako sa gilid ng bintana, tapos umupo naman sina Buboy at Lito sa unang dek ng kama. Tinabihan lang ni Roho si Manang Celia at patuloy na minomonitor ang lagay ng matanda. Ilang oras na ang nasusunog namin, subalit hindi pa rin nagigising si Manang Celia. Mukhang napagod yata ito sa pagkontrol ng nilalang sa kanyang katawan, kaya hindi kinaya ng katawan ang malakas na kapangyarihan ng nilalang na iyon. Ngunit habang naghihintay ay naisipan kong buksan ang bintana upang sumagap ng sariwang hangin. Bumungad ang madilim at tahimik na puno ng akasya, subalit wala na akong maramdamang presensya rito ng nilalang. Nilisan na nga ni Juanito ang puno matapos ang nangyari. Marahil ay nakalaya na ito mula sa tanikala ng nilalang. Natutuwa ako sa nangyari, pero may isang bagay sa isipan ko ang nagpapalungkot sa akin. Hindi kasi ako sigurado kung nakaakyat ba sa langit ang espiritu ni Juanito o tuluyan na rin siyang nakulong sa bote na iyon kasama ng itim na nilalang dahil sa ginawa niyang pagtangay rito. Nakakalungkot kasing isinakripisyo niya pa ang kanyang sarili para lamang iligtas kami. Lingid ito sa kaalaman ni Roho dahil hindi ko na iyon binanggit pa sa kanila. Hindi rin naman nila nakikita ang mga nangyayari dahil ako lang naman ang bukas ang ikatlong mata sa amin. Ayoko na kasing dagdagan pa ang takot nila, kaya inilihim ko na lang ang bagay na iyon. Habang wala pa ring malay si Manang Celia, ay nagsasalita ito ng mga bagay na di namin maunawaan. Tapos binabanggit niya ang pangalan ni Juanito. Papaling-paling ang ulo niya sa kaliwat kanan habang pinagpapawisan siya ng malagkit sa mukha. Nagtataka lang na nakatitig sina Roho, Buboy at Lito. Wala silang ideya sa nangyayari dahil basta na lang nagsalita si Manang Celia nang nakapikit. Akala pa nga nila ay sinasapian na naman ito ng nilalang, kaya bahagya silang kinabahan at natakot sa matanda. Uy, Emong, ano bang nangyayari? Sabihin mo! Takot na tanong pa sa akin ni Buboy. Huwag kayong mag-alala, hindi niya na tayo sasaktan, nananaginip lang siya. Sa palagay ko, mukhang nakikita niya sa panaginip si Juanito. Baka naghihingian sila ng tawad para makausad na sa kanilang buhay. Napansin ko ang pagtulo ng luha sa gilid ng mga mata ni Manang Celia. Dahil sa sinabi kong iyon, ay kumalma naman ang isipan nila Buboy at Lito.
Pinagmamasdan lang namin si Manang Celia habang natutulog pa rin ito sa kama. Inosente lang ito na nakahiga gaya ng isang normal na matanda. Hindi ko masisisi si Manang Celia sa mga mali niyang nagawa dahil naniniwala akong hindi niya naman kagustuhan ang mga nangyaring iyon. May isang masamang nilalang lang talaga ang nagpapatakbo ng isipan niya, kaya siya nakagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Nagagawa nitong pasukin ang kasulok-sulukan ng utak ni Manang Celia at nakokontrol ang pag-iisip niya, kaya imposibleng may kamalayan ito habang ginagawa ang mga bagay na hindi masikmura ng tao. Ganun pa man, umaasa ako na sana masumpungan ni Manang Celia ang hinahanap niyang kapayapaan sa mahabang panahon. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 19. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.